Help, Lord. Help, Lord, for the godly are no more, the faithful have vanished from among men. In a world of loud opinions and curated lives, where did the integrity go? The psalmist wasn't just complaining about the world, he was crying out because the faithful, the ones you could count on, were becoming a rare species. Maybe the prayer isn't just for God to find faithful people, but for God to make us one of them. Help us, Lord. Kasamaan ang kalautan sa panahon ni Saul, common to the whole people of the country. Lapnago na katama. Kaangay karon di sa nasod sa Pilipinas nga lapnago na katama ang korupsyon. Tungkol lapnago na ang korupsyon, ang mga tao nagaantos na. Nga when the wicked rules, the people is crying. Kung ang malauton kuno nga mga pangulo, amo ang mangulo, kag mag-uyak sa panggoberno, ang mga tao kuno gahibi sa kabudlayan. Amo ning aton karon. Anong hambal? Pasahon naton. When the godly are in authority, the people rejoice. Since from the history of the Republic of the Philippines, ako gamay pamanggi ko. Pero sa panahon ni President Magsaysay, even ang akon amay, nagsiling, hindi na ni siguro makahimo tag presidente subong sili. Kay from the valley to the mountain sa panahon ni President Ramon Magsaysay, gakalipay ang mga tao. May mga pilang bukas, 2 pesos ang gantang. Ang ako namay, tungo kay natao ko sa uma, imo makita iya, kung gusto ka magtanom sing gitawag iya, magtanom sing kakao, ara may nursery nga gibutang si President Magsaysay. Kung gusto ka magtanom kape, may nursery nga gibutang si President Magsaysay sa Janay. Kung gusto ka magtanom lubi, may gitawag, may mga seedling sa lubi nga ara. Amo na nga ngakon amay natigayon nga mga hapit 13 hektaryas puno sa kalubihan. Upod sa ako mga tiyo nga ara sa kasikbit. Kagdayon, imo makita, President Ramon Magsaysay was considered as a man of the masses. Sa dira nga na-aksidente, may dako nga gitawag natabo sa Insular Lumber Company. Nga diin, ang gitawag na disgrasya, ang gitawag city nga tren, kung lang taon ninyo sa sagay, ang city nga tren, amo nang naguyod sa mga kargado nga gitawag yang mga truso nga gisakyan sa mga tao nga diin ginatos ang gitawag nagkalamatay dira sa Piyok. Kung makakadto kamo sa gitawag sa Piyok unan sa Iglanggam, amo na dira sina natabo ang kalamidad nga diin ginatos ang napatay. Si President Ramon Magsaysay dira gid nagbisita gid. Sa dira nga ang pabrika, imo makita nagpatukod sing gitawag bumba sa tubig, deep well. Imo makita iya sa dayon giinagurahan, imo makita may tao nga una nag-inom, si President Magsaysay gali. Ito sa panahon sa gitawag sa iya panahon, people were rejoicing. Palpakan na ito na Ginoo siya. Nagkakalipay. Sa panahon ni gitawag sa panahon imo makita hindi subong ka gitawag ka excellent ang pagdumala ni Duterte. Imo makita iya, pero imo makita ang Davao nagkalipay. Sobra ta 40 kasimbahan sa Davao. Kadlagan ta to hapit 50 kasimbahan. Dala sa mga house churches sa Kabukiran. Dito sa Davao, ang pinakadako nga terminal nga gitong Ikolan Terminal,
kung magkanto ka sa Lanao, ara magkanto ka sa Cotabato, ara magkanto ka sa Iligan, ara magkanto ka sa gitawag Usamis, ara tanan nga mga direction pagkato magluwas lang sa siguro sa Basilan kag sa Hulo, ara dira perti kadako-dako nga terminal. Pero makita nimo tungod kay imo makita iya gi-enforce ang righteousness. Makita nimo dito nga diin ang tao ya natulog sa higad sa dalan dira sa terminal, ang iya bag, ang iya malita ara iya gihigdaan sa gitawag iya ginarkilahan nga gitawag higdaanan pagkaaga ara dire tilaw ka sa kades tulog-tulog sa terminal pag mata mo way ka na rilo. Amuning gitawag ihambal sa Biblia. When the godly are in authority, the people rejoice. But when when the wicked are in power, the groom. Na amuni karon. Na amuni karon ang natamo. Parehas ta sa sapat nga nabudlayan sa iobra kag dayon, nagaagulo sa kabudlayan. Amuning panahon ni Sul, kaangay siya. Amuna nga kung basahon na to, allow me to read. Basahon na to. Gusto na to nga maintindihan na to. Nga diin imo makita iyang ang dalagan sa nasod kag ang dalagan sa gitawag ya kalibutan nagadepende na sa leader nga di nagakahadlok sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. Dayon makadto kita sa bersikulo. Naunang Samuel 22, 1 hangtod sa 2. Hindi na to ni matingob pag kwantong kadlaktaw-laktawan talang agod nga aton maintindihan. Ano ang hambal? Nagkadto si David sa Adulam kag sa Mispa, naghalin si David sa Gat kag nagkadto sa kuybasang Adulam. Dayon sa bersikulo 2, may mga tao man nga nag-upod sa iya. Amuning panahon nga diin ginapangita ni Saul, ni Hari Saul, si David kay patyon gid. Si David sini nga panahon nangin public enemy number 1 sa bilog nga ginharian sa Israel sa pagpangulo ni King Saul. Dayon sa dira nga naglaya si David, imo makita may mga tawo mga nag-upod siya nga ara sa kalisod. Nag-upod ang ara sa kalisod. Bimo lang, kung ara ka sa kalisod, hindi ka mag-upod sa malauton, kay matiwas ka. Everybody say amen. Upod ka sa mga tao nga nagakahadlok sa Dios, kay dalon ka sina sa pag-alagad sa Dios, kag maumpawan ka sa kalisod. Palakpakan na to na Ginoo sa na. Dayon, ukon may utang, grabe nga crisis. Ara sa tao, ara sa ito nga panahon, ang kalisod, ang utang. Karon, imo makita iya nga. Ano na ta sini? Imo makita iya nga. Ukon may utang, ukon diskontinto sa ila kabuhi. Mga diskontinto na. Abi mo lang, amo ni nagkakatabo. Ining gitawag discontentment, kalisod, ang nalubong karon lain ang Pilipinas na. Nangutang, siling pa sa gitawag yapan, nangutang, ang aton gobyerno, nalubong sa utang. Ikatatlo, nalumo sa utang kag posible nga kita tanan mapatay na nga utangan. Idi nilawag-lawag. Kag dayon imo makita mga 400 ka tawo ang nag-upod kay David kag siya ang ila mangin pangulo. Mula ng transformation sa Ginoo.
Kung muupod gali ka sa pag-alagad sa Dios, bisan ara ka sa kalisod, ara ka diskontinto ka sa imo kabuhi, utangan ka nga gilagas ka na sa turko, di ka makabalaka kung makaupod ka sa pag-alagad sa Dios, may paglaom ka. Palagpagan na ito na ginawa siya. Magkanto kita sa ato ni hindi na to ni makon kamo na lang magbasa sa whole chapter. Pero laktaw-laktawan ta lang. Magkanto kita sa bersikulo 6. Ari na. Basahon ta. Nga grabe ni nga pagdumalahan sa panahon ni Saul. Ginpamatay ni Saul ang mga pari sang Nob. Kag ako nagapati, seryoso ni nga Saul. May mga hari, sila ni Ihab, sila ni Jezebel, gipamatay ang mga tao, pero ini si Saul ang gipamatay mga pari. Ano na ka makasiligni kag ano nga klase sa kalautan kag pagdumalahan sa sini nga panggobyerno. Basta ginpamatay ni Saul ang mga pari isang Nob, karon nabatian ni Saul nga natultulan na si David kag ang iya mga tinaw. Nagpungko sadto si Saul sa ilalom sa kakoy sang tamarista dito sa bukid sang Gibea. Nagauyat sa sing bangkaw kag nagatindog sa iya palibot ang tanan niya nga mga opisyal. This Saul was the king who committed a heinous crime. Terribly. Kag laini nga tao, iya gin-apply ang principle nga the prince of my enemy is my enemy. Kag amo na nagakatabo, the prince of my enemy is my enemy, and the enemy of my enemy is my friend. Ang abyan sa akon kaaway, ako na sa kaaway. Amo na iya gi-apply. Pero ang kaaway sa akon kaaway, ako na si amigo. Everybody say amen. I would like to have this truth. The friend of my enemy is my enemy. Kung way ka sa Ginoo, imo makita ang abyan sa imo kontra, imo na siya kontra. Pero ang kontra sa imo kontra, imo na siya amigo. Si Saul amo ni. Ang tanan nga iya nabalitaan nga nagsimpatize kay David, including ang mga pare. Pero kita lain. Kinalmahibaluta nga kita, mga tao sa pagpatawad. Patugan na ito na Ginoo. Dayon, padayono na ito. Gauyat sa bangkaw. Padayon na ito. Lukso kita sa versikulo 9 hangtod sa 18. Isa sa nagatindog, basahon na ito. Isa sa nagatindog dito kaupod sa opisyal ni Saul, amo si Duig nga idumnon. Ini siya, hindi ni Israeli nun. Kung sa aton karon kuani mga Arabo ni, amo ni way ni kaluoy sa mga Israeli nun. Sabi mo lang, ang Iran, ano ang ilang moto? Dead to Israel, dead to America. Muna nga, nakig-away sila, hangtod nga naapektahan ang bilog nga kalibutan. Nagsiling siya kay Saul. Amo ning ga-report. Amo ning tawo nga maritis. Imo makita iya nga nagsiling siya kay Saul. Sang dito ako sa Nob, nakita ko sa David nga nagkanto kay Ahimelech nga anak ni Ahitob. Amo ning mayor nga pare. Dayon rin, nagpamangkot si Abimelech sa Ginoo kag kung ano ang himuon ni David. Kaginatagan pa niya si David sing pagkaon sang espada ni Goliath nga Pilistino. Amo ning report. Pero hindi kompleto.
may dagdag bawas. Kag dayon imo makita padayon rin. Ginpatawag dayon ni Saul ang pari nga si Ahimelech nga anak ni Ahitub. Ini nga mga pari inosente ni. Way ni kahibalo sa natabo nga nangin public enemy number 1 nagali si David. Tugay ang nahibalaan sini nga mga pari si Ahimelech nga si David ya umagad ni King Saul. Umagad. Kag dayon hindi kay kaaway. Kag dayon ang hambal diri. Gipatawag dayon ni Saul ang pari nga si Ahimelech nga anak ni Ahitub kag ang iya bug-os nga pamilya nga mga pari sa Nob kag nagkadto sila tanan kay Saul. Sumon dayon, patawag dayon. Dayon anong hambal sa Biblia? Bersikulo 12. Pag abot nila nagsiling sa Saul, pamati Ahimelech. May akig na. Nagsabat siya, huo, mahal nga hari. Amo ning labaw nga pare. Dayon, nagsiling si Saul siya, nga nagplano kamo ni David sing malain sa akon. Kamulan. Tungod sa report, amo na halong tas dila. Kay kitaya, may kinaiyata nga, kung padalaan ta kwarta ka karne buhinan, pero kung padalaan ka istorya, dugangan mo na. Everybody say, amo na problema. Amo ni si kitawag, amo ni si Doeg. Dayon imo makita, silang pa niya, ginatagan mo pa siya sing pagkaon kag espada, kag nagmamangkot kapas sa Dios para sa iya. Karon nagkontra siya sa akon kag nagtingwa sa pagpatay sa akon. Tiyo mo lang ning akusasyon. Si David way tuhando mo patay sa iya. Kay kung gipatay siya ni David, dugay na siya napatay. Nga kapila itugyan sa Ginoo siya sa kay David. Pero way sa patya gikwaan lang siya bayo. Kag dayon nagwa si David kag nagsiling, nga giimo ko akusar nga patyon ka. Kung gusto ta ka patyon, patay ka na. Ari imo bayo. Pero ang ihuna-huna malain. Dayon, padayon. Kinsiret. Nagsabat si Ahimelech sa hari. Hindi ina mahimo. Sinsiro ni nga mga pare ni, matarong ni nga mga pare. Hindi ina mahimo. Si David umagad mo. Kag siya ang pinakamatuto mo nga alagad. Siling ni kon, siya ganini nagpatay kay Goliath. Gihimo mo ni siya nga sinaligan, second in command. Ini siya one of the big three. Ikaw, si Jonathan, kag si David. Siya na pinakamatutong mga alagad, labot pa sina. Siya pa ang kapitan sa imo mga gwardya, kag ginatahod siya sa imo panimalay. Amo ning ang ara sa hunahuna sa sininga pare, kag tuod ni. Way konspirasi nga natabo. Way gitawag ya rebellion nga natabo. Kundi sincero ni nga mga pare nga nalipay. Sino lang hindi malipay, bisitahan ka sa umagad sa hari. Pero lain ang natabo, baliskan. Tungod sa report, sini nga tao nga din idungnon nga amo si Doeg. Amo na nga delikado. Sa panimalay kung may Doeg, delikado kung may duig diri sa barangay, kung may duig sa simbahan. Amo nang gadala sing gamo. Tugay indi amo sina ang gitawag ya dugangan kag buhinan, may dagdag bawas. Dayon padayon. Huo. Siling sa high priest ha? Huo. Nagpamangkot ako sa Dios para sa iya. Kag hindi lang subong, kundi isang una pa. Pero nagapakiluoy ako sa imo nga hindi mo ako pag-akusaron kag ang akong pamilya kay wala gid ako kahibalo parte sini nga hitabo. Inosente di nga mga tao. Way ni sala ng mga tao. Pero tungod sa kalautan nga nagahari ina sa pangunahuna ni Saul, imo makita din na sa kaintindi. Dayon padayon. Tanaw si sentensya, basahon ta. Pero nagsiling ang hari mapatay kagid Ahimelech kag ang imo bug-os nga panimalay. Diyaw mo na.
way kasala, patyon ka, kagang imo bugos nga panimala. Dayon ang kasaysayan nagsiling, padayon rin. Dayon gisugo ni Saul ang mga gwardiya sa itubad. Atong naglibot sa iya mga gwardiya. Patya ang mga pari sa Ginoo kay nag-aapin man sila kay David. Ining nagalibot sa ila. Nagapati ko kahibalo ni sa kamatuoran. May kahadlok ni nga nahibaluan nila nga nagpalagyo si David pero wala gid sila nagsugid sa akon. Pero wala gid magtandog ang mga opisyal sang hari sa mga pari sa Giluway. Waay gid way nagkabot sa espada, way naghana sa pagpatay. Sugo. Dayon ang kasaysayan nagsiling. Dayon. Gani gid banduan sa hari atong nag-report atong maritos. Gani gid banduan sa hari si Duig idumdon nga siya ang magpatay sa mga pari. Kagin pamatay sila ni Duig sadto nga adlaw. 85 ka mga pari ang ginpamatay ni Duig. Wow. Grabe nga kriminalidad. Sabi mo lang sa sini nga kasaysayan, may gani kami isa nga anak ni Ahimelech nga si Abiatar nga nakalayas. Amo ni nga paggobyerno. Muna nga people was suffered because of the unrighteous and wicked rule of King Saul. Dayon, mayroon pa rin? Why na? Hindi na. Amo ni ang natabo. Amo ini ang lapnagon nga natabo sa bugos nga nasod sa Israel sa paglagas ni Saul sa kay David nga patyo. Amo ni ang natabo. Na nga sa Proverbio 29:2 nagaantos ang mga tao sa panahon sa sini nga hari. Ano ang nadula sa sini nga panahon? Ang nadula ang mga Diyos noon kag mga matutong. Everybody say amen. Everybody say amen. Kung amo na gani nga panggobyerno, isa sa madula sa isina ang mga matutong kag mga Diyos. Na kung madula na ganing mga matutong kag mga Diyos nun, seryoso na nga masakit sa nasod, sa gobyerno, sa siyudad, sa banwa, barangay kag purok. Nga, when the godly and faithful are ceased to exist, it is so difficult to fill up their places. When the godly and the faithful are ceased to exist, kung ang gitawag mga Diyos nun, kag ang mga matinumanon nga mga tao, hindi na madula na dira sa isina, madula na dira sa gitawag sirkulasyon. Budlay pangitaon ang italo sa ila. Palapakan na ito na Ginoo. Nga, the godly man is a faithful and merciful man. It is according to the revelation of the Scriptures. Maghambal gani ka Diyos no na, tao na nga matutom, kag tao na nga maluluyon. Palapakan na ito na Ginoo. Pero kung maghambal gani ka, nga ungodly, imo makita siling pa ni David sa iya 23, the ungodly is like the sap that the wind drave it away. Therefore the ungodly will not stand in the judgment, nor sinner in the congregation of the righteous one. For the Lord knoweth the way of the righteous, but for the way of the ungodly shall perish. Palakpakan na ito na Ginoo. Tandaan mo ni,
ang Diyos nun nga tao, imo makita matutom na kag maluluyo na nga mga tao. Everybody say amen. Kag dayon, when the godly and people are cease to exist, it is so difficult to fill up their places. Muna nga kon isa ka leader sa grupo nga matutom, Diyos nun, kag madula na, budlay na, Islam. Everybody say, pagpakan na ito na gino. Kung ang isa kaginikanan sa panimalay, Diyos nun kag matutong, kag dayon, mapatay na, nga di ng kaliwatan, wala nagasunod sa direksyon sa sinang Diyos nun kag matutong nga ginikanan. Hindi na maislan. Hindi na maislan ang ilang lugar. Muna young people, kung may magaginikanan ka mo, nga Diyos nun, masimbahon, may nampuon, nag-alagad, mag-isip na ka mo. Sa hindi pa na sila madula, kinahanglan ang lifestyle kag mindset, mag-isip na nga may makabulos. Kay kung waay na gani makabulos na Diyos nun kag matarong sa isa ka panimalay, desolation, chaos, destruction will surely come. Palpakan na ito na Ginoo. Amo ni na with regard to godliness and faithfulness, there are important points for consideration. Kung hambala na gani naton ang godliness, ang pagka-Diyos nun kag ang pagka-matutom, may mga butang ta nga konsiderahan. Allow me to explain with emphasis. Kay amo ni nagakatabo karon. Hindi ni lahog-lahog. Waay theological nga knowledge nga makatalos sa godliness kag faithfulness. Even ang purpose-driven nga simbahan nga gitukod ni Rick Warren, collapse, disintegrated, tungod kay ang gitawag ang purpose. Even ang gitawag purpose nga diin makahibalo ka sa purpose sa ipabuhat sa Ginoo sa imo, kag kung hindi ni masaktan sing pagka-Diyos nun kag pagkamatutom, inang purpose will turn into chaos. Pagpakan nato na Ginoo sa nga ang importante nga elemento, tandaan ninyo ni, sa gitog sa pag-alagad sa Dios, hindi ang imo kaalam sa Biblia, hindi ang imo kahibalo sa pulong sa Dios. Ang pinaka-importante nga ng Diyos nun ka, to kay ang pulong sa Diyos, gitinguhaan mo nga ma-apply, gitinguhaan mo nga magmatutom ka, kagitinguhaan mo nga ma-experiensyahan mo, tungo kay ang experiensya is the one who establish you as a true and genuine Christians. Palakpakan na ito na Ginoo. Nga we love to put it into consideration. Tungod kay people whose heart are turned from sin to God. Magkambal gani ka nga Diyos nun na nga tao, pitful na nga tao, nakalambot na sa revelation, personal nga revelation, nga nagliso na siya halin sa sala pagkadto sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo sa inyo. Everybody say amen. Pwede ka kasimba, pwede ka kaalagad, pero posible nga way ka nagliso halin sa kasalanan pagkadto sa Diyos. Amo na nga damo sa mga tao nga sa simbahan, pero nagakuti sing sala. Damo sa mga tao nga sa simbahan, pero nagapadayon sa pagkuti sing kalautan. Kagusto nga din imo makita ikumbinar ang paghimo sing kalautan kag ang pag-alagad sa Dios. Utod kag abyan mahimo mo na temporarily, pero hindi na nimo mahimo sa padayon tungkol kay may panahon gid nga sawayon ka sa Ginoo kay hindi malipay ang Ginoo nga mag-alagad ka siya kag mag-istar ka sa sala. Palpakan na to na Ginoo. Biya mo lang, sana malandong ko siniutod sa Ginoo. Pila ka oras way ko tulog. Kabudlay ni iwali. Kabudlay. Because Christianity karon experience a double-hearted heart. Nag-alagad sa Dios, pero nag-alagad mo sa
Everybody say. Double-minded personality. Ano bala ang kawor sa double-minded nga personality? Example sina si Lahis. Namangkot ko, ano ning si Lahis ang mga tao? Na nag-explikar sa akon nga swito siya. Sili siya, urs pa na sa agi. Kay pwede na sa kausar laki, pwede po sa kausar bay. Urs galina. Inaktol na to nga kahimtangan. Masubo na nga balita. Nga kung kaisa duha ang nag-usar sa ato, ginausar ta sa Dios, pero ginausar po ta sa panulay nga mo kaaway sa Dios. Pagkat na to na ginausar. Let us be honest to ourselves. Amo na nga, ano ni nga mga tao? How to describe this godly and faithful people? People whose heart are turned from sin to God. Pwede nagsilang perfect ng mga tao. Pwede. Ang Diyos nun ng mga tao, hindi na perfect. Amo na nga masiling ang mga believers na, Diyos nun mana, sa lawayon. Yes. Tugod kay ang Diyos nun nga kabuhi, it is a lifestyle. Everybody say, man, preskardero. Pwede na siya mahulog dito sa gahong. Pwede na siya mahulog sa higko. Pero hindi na siya mahigkuan. Kaya hindi na siya mag-inom sa higko. And that is godly personality. Amo nang matuto. Everybody say, man. Kagda yun, from self to Christ. Ining mga Diyos nun nga mga tao, kag ining mga tao nga dili mo makita mga matutom, nagtransfer ni, nagtinguha ni nga hindi na ang ila kabubuton ang matuman, kundi amat-amat nga mutuman sila sa kabubuton ni Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Sang una, ini nga mga tao gindumala sa ila kadalok, hindi ni mapinasalamaton. Sang una gindumala ni sa ila kakog, pero imo makita sa nadiparahan nila ang kabubuton kag Diyos nun nga pamaagi. Imo makita ginabuhinan nila samta nagakabuhi sila, nagabuhin ang ila kadalok kag nagin Diyos nun nga nagaupod kay Kristo Jesus. Everybody say amen. Kagdayon, from earth to heaven, ang hindi Diyos nun nga tao, ya kag hindi matutom nga tao, ang iya pinsar sina kauswagan nas duta. Amo na nga may mga naghikog. Hindi matuman ang ila gusto. May mga hold upper. Dito sinisa kong amigo, dito ko nas manlian nag-istarya. Hindi lang kay hold upper ko no. May mga dugnapper. Iko ano nang dugnapper man? Ido mo, pabayaan mo. Kawato na, ihaw na. Tani, kung ari na diri, kinanglan na to na ang mga ratnapper. Subong sila. Ito kay ang pinsar kadibutanon lang. Ang pinsar pag-uswag lang. Ang pinsar lang pag-angkon sa mga butang. Utod kag abyan, ini sila nakahibalo nga ang mga butang sa kalibutan kontrolado sa Dios nga adto sa langit, kag sa dira nga di nakahibalo ni sila, gapanawag ni sila pirmi sa Dios sa langit nga ang mga butang diri sa luta isupply kag hindi sila pagpagutuman. Kahibalo ni sila sa principle sa gitugo sa Ginoo nga amay namon nga ra ka sa mga langit, hatagi kami sa pagkaon namon adlaw-adlaw. Ini nga mga tao nakaintindi nga diin kun ang Ginoo hindi magbulig, waay na supply dire, kagutmanan ang ari dire, pero kun ang Dios ang magbulig, imo makita ang pagpakamaayo magasagod sa sini nga mga tao. Ito sa sini nga mga tao hindi lang nagbalin halin sa sala pakanto sa Dios, kundi nagbalin sa pagsalig sa kaugalingon pakanto sa pagsalig sa Dios, nga amo ang nagsupply sa tanan nga pagkinahanglan. Amo ni nga ining mga tao makapasalamat ni bisan sa kapigadon, makapasalamat ni bisan sa kapitos tungkay nakahibalo sila nga ang ila obligasyon hindi diri sa duta ang ila obligasyon ato sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Everybody say amen. We must be aware because what we are dealing today
is the word reality and experience. Tungod kay balikon nakon, even myself, gigutom ko sa pag-experience sa mga butang sa Ginoo. Tungod kay ang kagutom karon hindi sa kahibalo kundi sa experience. Kay damo sa mga tao karon will inform sa reliyon, will inform sa edukasyon, pero sa experience, buwid of experience. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon, ano pa? Tana na? Whenever there is godliness and faithfulness, arena. Nga, delikado kung madula ang mga matutom kag ang mga Diyos nun. Tungod kay, whenever there is godliness and faithfulness, the supreme love of God is abound. Hindi na abound. Hindi na kay about. Abound. Kung ara gani ning gitawag pagka-Diyos nun kag pagka-matutom, ang gugma sa Diyos sanay. Mangin ara. Tuki hindi na sila maging godly kag matutom kung why hindi sila ginkupuan, ginbaksan, kag ginhimunan sa gugma sa Dios. Pagpakana ito na Ginoo. Everybody say, man, utod kagabihan magmata nata. We cannot survive in this crisis of this hour. Sabi mo lang, this crisis will produce a highest financial demand of the hour. I would like to say, this crisis, economic crisis, crisis of the family, crisis of change, imo makita iya, amuning gito will produce the highest financial demand of the hour. Dako ang imo pagkinhanglan agud masugata ni nga mga Di mo lang, mga tao sa uma. Luoy ko maglantaw. Umuto ang Bernes. Huwag na kamo obra, pero huwag pa man Disimbre, pero kataganta ka mo pang Disimbre. Di bala na nga muyo ta sa Ginoo nga kung matapos ang aton obra der. Tagan ka mo ulubrahon sa Ginoo. Sabi mo na sinasat yoy, sabi mo lang. Salamat gi kami. Gipahalin sa mga Gutierrez ang ila karga tapas. Gipahalin sa mga Maranyon ang ila karga tapas. Dito sa Sinangasuna sa ila sinna. Kag kami ang girecruit. Ginoo ya kabalog. Way naguba ang SKW sa may halakuton pa. Pero sa dira nga din katapusan. Adto man dito ang aton mechanical engineer Brother Dexter. Antis na guba. Siling ang mga karga tapas. Joy, tingala kami nga way ni naguba sa ga-operate pa. Pero sa natapos ko, may Ginoo pa nga nagakontrol. Pagpakan na ito na Ginoo. May Ginoo pa. Tawa. Every godly and faithful people, love is always there. Na magkasurvive ni sila. Hallelujah. Tuki may nagigugma sa ila. Palpakan na ito na Ginoo. Taga nagigugma sa ila, hindi tao. Diyos nga diin makasarang sa pagsupply sa ila pagkinanglan. Palpakan na ito na Ginoo. Kabalo wala ka mo. Nga kung ang Diyos noon nga mga tao, kag mga pitfall ng mga tao will become a victim of being cast away and being abandoned. May isa nga mabilin ang Diyos nga ila ginaalagaran. Lapakan na ito. Hindi ni mag-abandon sa ila. Tungod kay ang kinaiya sila nga Diyos, gitinguhaan nila nga mangini ila.
Amo na siling pa ni David, kung ang akon amay, kag iloy makasarang sa pagsikway sa akon. Ang Diyos nga akon gialagaran, hindi di siya kasarang sa pagsikway kapag pagmaltratar sa akon because He is my God. Amo na ang pagka-Diyos nun. Amo ning bintaha sa pagka-Diyos nun. Amo ning advantage sa tao nga pitful. Love is always there. Ito sis, kung ara ang Diyos nun nga mga tao, ara ang mga tao nga gitawag yang nga mga matutom, mabatyagana sa iya upod. Pasiling ka mo, basi tinikala ni iyan ni Kwan? Iyan ni Salmo Kapitulo 16, versikulo 2. Sino ang ginaluyagan ni David nga updan? Salmo 16, versikulo 2. Kaya may balutas ini. Kaya ang tao nga idi Diyos nun, tao nga dautan, way gusto makikupod sila. Nga, hindi na, ikaw na lang makuhaan sila nung kang ikaw makakuha. Everybody say amen. Daw ano kaayo ang mga matutom nga katawhan sa Ginoo, dako gid ang akong kalipay sa papakikupod sa ila. Ito sis, kung may amigo ka nga Diyos nun kag matutom, imo makita, damo ang malipay nga makikupod sa imo. Palpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Kuha na to. Pero kung dautan ka, hindi ka Diyos nun, hindi ka matutom, layo ka pa. Gapalagyo na ang tao. Tungod kay, ang hindi matutom kag hindi Diyos nun, imo makita. Kung iupod mo, ikaw na lang ang makuan nung ka nga ikaw makakuha. Palpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Not only because God is kind and bountiful to them, but because God is holy in Himself. Ang righteous nga tao, ang Diyos nun nga tao, ang matutom nga tao, hindi lang ni siya nga di nag-alagad kay ang Diyos siya, pirmi siya ginahatagan. Hindi lang kay ginasuplayan sa pirmi, kundi kumbinsido siya nga ang Diyos siya balaan. Palapakan na ito ng ito. Kumbinsido siya nga ang padumtan sa iya nga mga kinaiya dulumtanan na sa Diyos nga iya gialagad because God is a holy God. Dayon, when this characteristic stop to exist, kung na ni, amo ni ang kung tan-awon bala ninyo, kung amo ni gani ni ang matabo, when this characteristic stop to exist, kung sa inyo panimalay, way na gani Diyos nun, way na gani matutom, kung sa nasod na ton, way na Diyos nun, way na matutom, barangay, way na Diyos nun, way na matutom nga nangulo, imo makita stop to exist, corruption, kuha nang because, corruption, dissolution, destruction will surely come. Ang destruction, dissolution will surely come. Nga, versikulo 2 sa ano ang magbulos? Ang magbulos kabutigan. Everybody say, di ka naka-rely. Binutig. Halos tanan nagabutig sa isig kataw. Everybody say, lipay-lipay ka. Bakal ko dra, lipay ko. Siro, 1/4 ang paaman ha. Sa imogin bakal, gipaayo ta ka. Gali kay 1/4 ang wala. Binutig. Itong hambal blan akon, dito ko sa Mindanao, nagsilay nga ang iban, imo makita sa una, isagat 100 pa ang kilos baboy. Siya nagbutang kartula, 50 kilos sa baboy.
Dito tanan sa iya hatag isa gatos. Paabot taon ang nakabakal. Di man si kwenta ko. Siling siya, way nakambyo. Natuob lang karatula. 50 ang kilo sa baboy. Tanawa, gamay kayo. Kaniadto sang una. Binutig. Imo makita niya. Sang una. O sa sibon mo, kaniadto pa na. Karon isa gatos na. Inyo ko ipakontra sa akong katupad nga manog baboy. Na, pero nakabakal na. Amo nang binutig. Oh. Bakal ka nga kon, sus, ining bakal taon tong dungan kami inang gitawag ng paitan. 3 kabilog, 5 kapisos. Amo na ni karong presyo. Ay, amo na ni. Pwerte ka mahal ang pagkumpra namon sini. May mga maru pa. Mamangkot ikaw. Pila magali ng kilo dito. Pamangkot ako kung pilang bili. Hindi ko pamangkot kung pila akong bakal. Una nga may halambalanon kung butigon, kung ang ate, butigon pa ang negosyante. Imo makita niya. Imo makita niya. Oh, natawag na. Singgit, labas, palapit kapon. Labas tuon na. Labas ni bago ni nga kuha. Pero gapulan ng mata. Sugban ni mo, wasak na. Pero ang gisinggit, labas. Muna nga may amigo ta nga Kristohanon, way sa gasinggit labas, isda. Gusto sa tinadlungay mo. Siling ang gitawag yang nga nagbakal. Labas pa na, tanawalan ninyo. Kamu ang maghukom. Ako di kakasala. Kaya magbinutig ka mo. Kaya mo na nagkakatabo kung way ng Diyos doon. Ha? Oh. Way ng Diyos doon. Kundi na Diyos noon ang bana. Na. Kita ni mo, ginasunod-sunod na sa asawa pagkanto dito sa silduhan. Ay, buhinan mo na. Buhinan mo na sa iagi mo na dito sa na nga may Kristohanon kuno nga magtiayon nga siyado ka maro ang bana. Gaupon-upon pang pagsimba, pero way sa iya bulungugan ang pagsimba. Pero kabati is bersikulo. Abot ko no, giugdan sa asawa dito sa silduhan. Pagduhol ko no sa tisurira sa sekretarya, giagaw sa asawa. Ay siguro magin nga di mabakal o bugas. Ay nagbersikulo ang tunto. Siling ko nga, the Lord give it and my wife take it away. Muna nga, siling atong Birnes, iko nga alas 4 ta naghatag sing buno sa inyo. Ano galit choy? Nga alas 4, alas 5, waay natari. Mabakal na nyo ni bugas. Kagsundan. Pero kung temprano ta naghatag sini, dito gini sa tarian kay may sambuwa pa. Inyo ni makaon. Kay kung hindi gani ninyo ni, way naton gihimo ni nga hapon, iban sini ang makatilaw sa inyo bunos. Subong sina ang nagagataw. Amo ni ang gitawag kung wala na. Amo na nga, kamo nga yung people mag-isip na, kung wala na si tatay, abi nga magsimba, maguyod-guyod sa aton dito sa Panos Domingo. Sino man maguyod sa aton, kay guluyron malanta pirme. May sa kailoy dire nga ako nakita. Diyos nun nga iloy na sinis. Akon mga bata, Brad, sa gamay pa, madala na ko sa simbahan. Pero ini naglagko na, di na ko kadala.
Pero hindi ni mo madala, amo nang magnguyngoy kung way ka na. Amo nang magkadto dito sa lulubngan ka magsilig, sus kung buhi pas mamang, buhi pas papag, nga naga tudlo sa akon sa pulong sa Dios, hindi ko masubong sini. Waay basol nga naguna. Magambal gani ka basol, ulihin na permi. Dayon, padayon rin, arena. Ano ang the only remedy suggested? Kung madula na ang mga matutong, nagakabuhin ang mga matutong ka mga Diyos nun, ano ang solusyon? Everybody say, ano ang solusyon? The only remedy suggested is prayer. Palpakan na ito na Ginoo. Amo ning pinaka nubo nga ampo mo. Lord, help. Help, Lord. Buligi kami Ginoo. Kung sa Tagalog, paano ganing Tagalog rin? Anong sa Tinagalogan ng translation? Duha ka Tinanggalog. Tulong Yahweh. Dahil ang mga naka-Diyos ay naglaho. Ang mga matatapat ay nawawala. Everybody say. Amo na nga mintras ara pa. May Diyos noon pa sa inyo panimalay. Hindi na ninyo pasipagpakan kay treasure na ninyo pagpakan na ito na Ginoo. Pangitaon niyo na kung wala na sila. Ano gani? Desolation, chaotic situation will surely come to appear. Help, Lord. Yeah. In the Bible, word godly is sometimes translated merciful. Huwag na gani maluluyon sa inyo balay. Lain na dangatan ninyo. Amo na nga, amo ning pangamuyo ni David. Tabang Ginoo. This prayer, ang word nga help, this prayer is short with urgency. Bago pa nasunugan ng hetalon, way gitawag ya, singgit dira na. Duha lang, tabang, sunog. It is an urgency. Kag-amo untani ni ang batyagon sa mga Kristiyanon sa siling katapusan sa kapanahunan. Ang bulig nga nagahalin sa Dios palagpakan ato naging. Kabalo bala kamo nga ang mga pangamuyo nga ginsabat sa Biblia hindi lagba nga mga pangamuyo. Will and good nga may pangamuyo sa kay Kristo nga bilog nga gabi. Mabasa mo. May mga pagpangamuyo sa Apostol Paul nga din 3 times ginasulit-sulit niya. Pero may pangamuyo nga nubo. Kag amuni isa sa pangamuyo nga nubo nga diin tabang Ginoo. Pero nasabat tungod kay may elemento nga gitong word nga urgency. Demand something from the one who can able to answer. Pagbakan na ito lagi. Because it is originated from necessity. Tama mo na sunog. Nga ga-respond dayon ang gitawag yung mga bumbero. Gaingaw dayon ang mga fire truck. Tungod kay imo makita necesidad.
nga mga tao nga mga malauton tani makahibalo sini nga sa hindi pa ulihi ang tanan kinahanglan may pagpangamuyo nga din ginutabang tugay nadula na ang pagka-Diyos mo. Everybody say amen. Dayon, ano pa rin? Ini nga word, hindi kay urgency lang, hindi kay necessity lang, kundi gitawag emergency na gid. Nga may mga gasiri ng pahigad kagid kung mag-agi ang ambulansya. Ito kay emergency na na. Kahibalo bala ka mo nga sa kaso karon sa kalibutan, kaso karon sa mga kasimbahan nga way na mga tao ang ara sa sulod, emergency na nga nadula na ning mga tao ni. Sa sini nga simbahan, dulaon ning mga matutom ka mga Diyos nun. Bilin ang simbahan. Posible nga way na tao. Kaya ang mga matutom, amo nang gapulaw. Ang mga matutom, kag mga Diyos nun, amo nang gapangamuyo, pirme, nga bisan pa ang hindi Diyos nun, madala na lang tungod kay nagapangamuyo ang isa nga nagapakiluoy. Diri ako nakita, pre-request na ginatos na naka mga tao. Pero ang akon gitawag iya nga gikumuran amo ni. Pila ka mga tao nga ara sa pre-request nga way gid kapasalamat sa Dios. Wala nga ang mga small group leaders ako gikuan nga rikisahan yung pre-request kay may nakita ko ring ara pa sa pre-request pero patay na. Sige pa ta pangamuyo. Pasi kun magbalik na kag multuhan ta. Disgrasya ning gapulaw ma Miyerkules. Everybody say kaya ang Diyos nun niya, hindi nakabatas nga maghari ang kasamaan. Hindi nakabatas nga maghari ang kalautan. Tungo kay imo, makita ang kinaiya niya, opposite sa kinaiya sa kaaway sa Diyos. Huwag baka na ito na ginawasan eh. Aton gilantaw ang national application. Makadto kita sa prophetic application. Ang yaman ba na kung sa inyo? Ang patay, ang kamatay, ang mga balatian, ang murder, kung na natabo na dito pagani sa garden sa Eden. Pero ining katapusan sa kapanon, mag-intensify na, mag-multiply na. Nga ang hambal sa San Lucas, to kay mag-multiply, ang gitawag ang gitawag mga gitawag nga mga dagko nga balod, mga tidal wave, ara na. Mga dagko nga balod. Pero karon lain na, hindi na tidal wave lang, kundi tsunami na. Ang linog ara na. Sa pagtukod sa kalibutan, may linog na. Pero ining katapusan sa kapanon, ang linog hindi na lahog-lahog, gadin imo makita iya, ining nga pala abuton, bisan pa ang Pilipinas, gakahadlok sining dibigwan. Tungo kay kun maglinog, imo makita, bisan ang Japan, gani nga, imo makita, pirti ang ila high technology, pero kung maglambot na ang utso, nga gitawag ya, ang epicenter, ara na sa utso, kita na kung sa kubi, ang ilang mga gitawag, mga release, dogi pang lubid, do mga pisi na. Ito sila sa ila technology, hindi gani kasarang sa pagsugata. Kita pa. Muna nga, mga muyo kita nga may mga Diyos nun nga mga tao. Na karon, yung makita daw gi-commercialize na ang prayer. Na may mga national prayer na ginakudakan. Ako, pasalamat ko, subong sina ang gadiring, damo. Pero ang nagtambong sina national prayer, pagpuli sa ilabalay, nagdebosyon balani, o nagtambong lang ni dira, tungo kay purti kadamo ang nagtambong. May pangamuyo bala, with the elements of urgency. Ito kay sa prophetic na application, amo nimo.
Ikaduhang Korinto Kapitulo 10, versikulo 6, basahari. Gusto na ko nga, national application, prophetic application. Ang mga natabo ng ato, basahon ta. Mas kugunta. Agad makita naton ang prophetic application. Atong gilantaw ang national application sa panahon ni Saul. Pero karon ang prophetic application. Basahon ta. Ang mga natabo ng ato sa ila, nagahatag sang leksyon sa aton. Agod makapangandam kita nga hindi kita maghandom paghimo sang malain nga mga butang pareho sang ila ginhimo. Ano ganito? Ang national application closely related sa prophetic application diin ari na ta sa last days. Palapakan nato na Ginoo. Nga tun-an tani tungod kay kung balikon naton ang gitawag 2 Timothy chapter 3. Ano ang gitawag niya? Ano ang kinaiya sa tao karon? Kinahanglan mahibalo kang Kristohanon. Oh. Na? Pero ang mga tao nga malain kag nagapatalang sa iban magalain. Ha? Kag magapatalang pagid kag sila mismo pagapatalangon. Ang manog into karon intuon pagina kag ang nanginto pagaintuon pagina. Ayun lang. Biktima ta sa kapa, grappler, PLC, sirpan, na? Pero ako nakita ang mga nag-into, naintuan pagid. Kagamunang nagkatabo karon. Nga, kung makanto kita sa sikan sa Timothy chapter 3, basahon na to, ano ang kinaiya sa mga tao sa sining katapusan sa kapanahon na palihog. Gusto na kon nga, amuni ang aton gitun-an agod nga, hindi ta, tandai ini, mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan. Ang katapusan ng mga tandai ini. Basahon na ton. Ano ko no? Hapos? Hindi. Ari ka sa hindi hapos nga kapanahonan. Panahon ni David, hindi tama pag-intensify. Addition na to, panahon lang ni Cain, addition na to, panahon sa Tower o Babel, addition. Karon multiplication na ni, palakpakan na to na Ginoo. Kag amo ang hambal, tanda ini, mangimabudlay gid sa katapusan nga mga inadlaw. We are in the last days, palakpakan na to na Ginoo. Ari na ta sa katapusan. Damo ang nagsiling nga gulang ng kalibutan. Amo gani na nga tungod sa mga siyentipiko, gusto na sila nga may gitawag mo immigrate na, mo balhin na sa lain nga kalibutan, mo kadto na sa Mars, mo kadto na sa mga planeta. To kay imo makita kay balo sila. Nga ang Amerika ya ang nuclear nga ara sa arsenal sa Amerika, ang nuclear nga ara sa arsenal sa Ruso, ang nuclear nga ara sa North Korea, ang nuclear nga ara sa China, ara sa Germany, ara sa Great Britain. Sobra na ihimo nga pag-abo sa sini nga kalibutan. Kung imo lang taon, way galahog-lahog ang Bible. May kamatay nga mag-abot nga 1/4 of the inhabitant of the earth will be wiped out in the split of the second. Paano na madula? Pila ta ka bilyon. Ang ikaapat sila, totally madula at the twinkling of an eye. Mahimo na sa tiro, mahimo na sa gitog ispadahay, hindi. The prophetic word of revelation is closely related to nuclear nga gira. Hindi nilahog-lahog.
Ari ka sa katapusan sa kapadaunan. Ari ta karon. Ang pagsulay grabe. Ulat ta blana sa immorality lain. Kadto ka sa interneto. Kita ka. Muna nga. Ibin mga pastor karon. Pagdungdung nimo kung bersikulo pa, baw ang ara gali sa cellphone siksi nga mga babae. Gapamalandong gali. Ibo makita ya padayon rin. Okay. Basahon na to. Nga malibudlay. Kay ang mga tao, bas kugunta, kay ang mga tao mangin maiya-iyahon. Isig palusot na lang. Amo na survival, ini survival for existence, only the strong and the fittest can survive. Amo ni ang aton gitawag nagakatabo makikwarta, tikalon, bugalon. O, hindi na, abi mo lang imo makita, may nagkanto sa akong gidalaan niya, kupit kagwapo nga kabayo, ibaligya niya barato. May gani kay, may naghutik sa akon, noy, hindi gina pagbakla. Iyan na rumi habilusa, noy. Ikusog. Ano man eh? Hindi magalini mo, ibaligya niyo sa akon. Si siya, noy, sugiran ta ka, nagtuon ako karong panikal, kay kung di ka manikal, daog-daugon ka sa tao. Tingnan mo lang. Amuni nga kinaya. Naghahambal sing malain kontra sa ila-isig katawo kag sa Dios. Gakumod pid mi sa Dios. Gakumod pid mi sa isig katawo. Way ginabasol niya ikaw galing siya kasalanan. Imbis basulon niya ang kasalanan kag maghinulsol, basulon niya ang iban nga tawo nga nasubong sa sina. Kag basulon niya ang Diyos. Dumdum ko sa ilustrasyon ni Pastor Binyas nga nasubong kuno sini ang gitawag yakwan. Nasubong kuno sini ang gitawag ano ni? Ining bat nga gitawag yakwan. Paniki no ganit na sa kwan. Lain na siya. Ginabasol ni ang Diyos. Muna nga, ikastigo sa Diyos nga. Gakabit siya, ipaihi siya muna nga puti siya kapangsot. Isig kataw kag sa Diyos, hindi magpati sa mga ginikanan. Karon, may gani atong mga people, mga butan eh. Gapati sa ginikanan. Kung hatagan kwarta. Hindi na magpati sa mga ginikanan. Ano pa nga kinaiya nga mabudlay? Basahon to, hindi mapinasalamaton. Kag ano gani? Kag hindi Diyos nun. Wow. Amo ni nga ang pagpangamuyo nga buligi kami Ginoo applicable gid sa sini nga panahon palapakan nato na Ginoo. Nga hindi kamit ang modern Christianity sa needs tungod kay hindi na mainampuon. Giislan ang pagampo o seminar, giislan kursada. Amo bala na ang plano sa Diyos? Hindi. Kaya ako nagapati, nga din mo makita kung subungon mo sina, paon lang ang giakadto dira. Haboy ang taga. Di mo makita. Subong sina, amo din nagakatabo. Dahil makadto kita
sa personal application. Ito kay alas 11 na. Makadto kita sa personal application. Number 1, ano gani? National application. Second, prophetic. Third is personal. Ano ang tambag ni Apostle Paul sa personal? Palihog ko no rin. Liwat rin. Personal application. Hantod sa 14. Makatuloy ta. Versikulo 14. Na? Ang siling pa ni Apostle Paul, ang mga tao maglain nga maglain. Basahon ta. Pero ikaw iya, baskugon ta. May guro matindog tay. May personal na nimo. Na? Baskugon ta. Pero ikaw iya magpadayon gid sa kamatuoran nga imo natun-an kaginatuhuan. Ano ang personal? Sa versikulo 13, ang malain, maglain pagid. Pero siling pa ni Apostle Paul, balikon na ton, pero ikaw, magpadayon gid sa kamatuoran nga imo natun-an kagituan. Tungod, mas kugunta, tungod kay nahibaluan man kung sino ang nagtudlo sa imo. Palakpakan na, sino ang nagtudlo sa imo? Amo ang pulong sa Dios pagi sa balaan nga espiritu. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon, padayon ta. Gusto na ko nga matindog ta agon mapukusan ta ni. Kay matapos na magini. Ari na. Pero ikaw pirmi. Ito sis personal ni. Pero ikaw iya. Oh, magpugong ka sa imo kaugalingon sa tanan nga tion. Puging ka ugalingon mo. Everybody say amen. Kung may mag-agnay sa imo kadukan nami ikantos bulangan, pugi. Kagdayon, imo kung mag-abot ang kabudlayan, ha? Baskugon ta. Pero ikaw iya magpugong sang imo kag sa tanan nga tion. Kung mag-abot ang kabudlayan, ano karon? Kahapusan, kabudlayan eh. Bisan ka ni pagpamati sa pulong siya, do kabudlayan eh. Pero ba, muna do di pa ganita magtindog. Pero kung may sunog, lagan ta. Imo makita yan. Imo makita yan. Oh, imo makita yan nga sumong sina. Dayon, imo makita yan. Agwan tahalang. Palakpakan na to na Ginoo. Ano gani? Sige ka komod. Hindi. Agwan tahalang. Tumana ang imo, baskugunta, tumana ang imo obligasyon bilang manugwali sang maing balita kag himuo ang tanan nga ginahimo sang Dios sa imo. Baskugunta, himua ang tanan nga ginapahimo sang Dios sa imo. Palakpakan na to ng Ginoo. May ara pa rin? Ikaduha nga Timoteo kapitulo 4 versikulo 5. Pero ikaw iya, kapila sulita. Ikaw iya, ikaw iya, ikaw iya. Nga itis, gitawag niya personal application na ni. Kaya rita sa kabudlayan mo. Oh, abi mo lang, maglambot ding, matabo ning prediction nga may mo lambot ni 200 ang gitawag niya ang litro. Ano na yan? Amo lang nga kita nga Kristohanon magmaluluyon ta kay Dios non ta. Hindi ka magitawag nga magsunod. Nagsakay ko sa tricycle, lumaw ang luha sa driver, nagsiling siya, hindi na kami kasurvive sini. Ingkutan ni to ang pasahero kinalan maluoy sa inyo. Giduble na ko complete. Nga. Ari sa kabudlayan. Ibo makita kagdayon. Pero ikaw iya magpugong sa imo kung sa tanan ito, mag-abot ang kabudlayan namon. Makato kita, just remain standing. Allow me to illustrate sa true to life story.
Ini siya, manugkwan ni siya, manugbantay sa ang iya shepherd ni siya. Kag shepherd and his small dog. May samtang gabantay sa siya mga karniro, mga kanding, may gamay sa gaido. Siling padere, shepherd and his small dog once come to live in the city of Edinburgh, Scotland. Dito ni siya ga-star sa Scotland. The animal was so loyal to his owner that he followed him everywhere. Bisan diin ang iya, ini nga shepherd, gasunod gina iya idok. Dayon, sometimes later, the man died. Ang iya amo napatay. Sometimes later, the man died and was buried in the local cemetery. Gilubong sa lokal nga sementeryo. Dayon, hardly anyone noticed the little dog trailing behind the mourners. Ang iya po gamay nga ido, nag-upod-pod sa mga nagapangasubo sa paglubong sa iya amo. Pero ang nakapaintriga sa akon sini nga istorya mo ni. But after the lip, di bala kung magdulong ka mga dito sa sementeryo sa maglubong, mapauli ka mo. The dog sat down on the shepherd's grave. Ang ido yan nagpabilin dito sa pantyon sa iya amo. He stayed there not for a day, a week, or a month, but the rest of his life. Way na nagpuli. Dayon, imo makita iya, interested people give him food and water. Ang mga tao nga maglubong dira, ginahabuyan na to siya mga pagkaon agon makasurvive. And they never left the spot where his master was laid to rest. Ay siya, dra na siya galuko. Ulan kag init ra siya galuko. After 12 years, just imagine, 12 ka tuig. 12 years, he finally died at the post of vigilance that was faithfulness. Wow. Kung nahimo ni sa ido, hindi na ito ni mahimo kung kita nag-alagad sa Diyos. Everybody said, 12 years. Just imagine, just think about it. Na, ano pa ang sa panahon ni Emperor Napoleon Bonaparte? Ano nga ba? Certain officer once approached Napoleon to recommend iyang certain for promotion. May nagpalapit kay Napoleon Bonaparte na ipromote Napoleon as. Namangkot si Napoleon, why do you recommend this man? Nga imo ni gi-recommendar na tao. Their answer was that, through courage and cleverness. Pirti ni kaisog kag clever ni. He had recently won a signal victory. Ini siya bagay gid i-promote tungod kay clever na kag isog. God, said Napoleon. But what he do the next day and the next day after? Siling pa ni Napoleon. Ano ang ginihimo karon sa dason nga adlaw kag sa dason? Dayon. On investigation, siling si Napoleon, ato ni usisaon. Clever ni siya, isog ni siya, pero ang iya ginahimo adlaw-adlaw. Ano siya ang ginahimo niya adlaw-adlaw? On investigation, they found that he had gone back to his usual unzealous, casual manner of life. Aba. Napoleon therefore refused to advance this man. He was looking for consistency and steadfastness. Wa ay gi-promote ni Napoleon. Hindi ang promotion sa gitawg cleverness kag courage. Nga diin adlaw-adlaw makita siya nga matutom sa iya duty. Papakan na to na. Siling pas isa ka gitawag yan na
Sa Philippine history, may isa ka-writer nagsabi, true courage and loyalty does not consist in shouting that you are willing to die for your country. Ang matuod ko nga loyalty is yun in your everyday life. You are not bound to be heroes all the time. Nor is there an opportunity to be a patriot every day. But just do your duty and you will be patriot. Utod, amo ni ang kikinalan sa Diyos. Ang pagka-Diyos nun, hindi ni karon lang ari kasimbo sa simbahan, hindi lang kay sa prayer meeting, kundi ang pagka-Diyos nun, dibilupo ni upod sa Diyos adlaw-adlaw. Amo na nga kantahan ta ang Ginoo. Mga muyo ta sa Ginoo, nga pabulig ta sa Ginoo, to kay ang pagpangamuyo amula ng solusyon na hindi madula ang mga matarong, ang mga righteous, ang mga matuto.